Batay sa aking pagkakaalam, ewan ko lang po, kumpirmahin natin kay Ate Lorraine kung bakit hindi siya pumayag noon na maikasal kay Kuya Damulag. Ano bang naging dahilan, Ate Lorraine? Bali, pang-apat na alok niya sa akin ng kasal. Oh! Ikaw na din. Pero hindi po ako pumayag kasi nga, So, ibig sabihin ay gustuhin mo man yung patungkol sa inyo ni Ate Lorraine. Kaya lang sabi nga ay bagaman na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Oh. Nakita mo na ba ang iyong forever? Na seryoso sa iyong pagmamahal, na handang ialay ang kanyang buhay sa iyo. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Ayan si Kuya. Sino yung kasama mo dyan? Dito po. Tsaka si... Porno. apat lang tayo? Yes po. Maalulong yung mga aso, kwenta mo ah. Oo nga po. Lumabas ako eh. Bago na. Lumabas ako kape. Ay, binati lang ako. Ano sabi ni Porno? Ano yun, no? Ay, charger. Yeah. I-charge ko yung ano mo kasi 12%. Sige, paki. Charger ni... Dito ka lang ha. Muna. Apo yeah. Kami na bahala rito. So yun na, mapagpalang gabi sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. At kasama ko ngayon si Kuya Damulag. Dahil sa, syempre, ikakasal na to eh. Ngayon, asan si Stong? Stong, tampo ka naman kagad. Halika rito. Ha? Ano? Battery. Battery. Akala ko nagtampo ka na, mauwi ka sa balis. Wag tong. Huwag kayo iwanan dito tong. Mahal na mahal kita tong eh. Grabe. Kayo na pala. Opo. Siyempre mga ka-business naming minamahal ay sasama natin si Kuya Damo dahil ikakasal na ito. At in-advise ko siya na dapat lang ay kausapin. Opo. No? Yung mga, alam mo na, yung kanya mga dati. Salamat Para sa iyo. bilang respeto rin. At para maayos, smooth lang ang magiging takbo ng inyong pagsasama ni Ate Presi, di ba? Ngayon pala po, nagpapasalamat na ako sa iyo at saka sa kay ate sa inyong papaliwan sa kanila. Walang anuman at salamat din sa pakikinig. Opo. Kaya na mga ka-business naming minamahal, pupuntahan namin ngayon si Ate, sino ba yung Lorraine. unahin natin? Sino rin po? Si Ate Lorraine. Ayun, oh. At siyempre kailangan mag-ginoo ka. Di ba? Oo. Mamaya may humad lang eh. Itigil ang kasal! Patay tayo dyan. Nga po pala mga ka-business naming minamahal, yung patungkol dito kay Damulag sa kasalang bayan ay wala pang schedule no, Kuya Damo no? Sabi lang po nila yan, tutuloy na po eh. Kailan? Hindi ko lang po alam kung Ano ba talagang gulo mo? Ayan nga po yung nabalitaan ko. Pero alanganin na rin po magpasa ng papel po doon kuya eh. Kasi magpapasa uli eh. Patay tayo dyan. Opo. Ang gulo nito ni Kuya Damulag. Kasi ngayon Ba't di mo klaruhin? yun nga po. Di ba? Ang sabi-sabi lang po sa akin na ano. Kaya nga bukas, ngayon na po nagtik sa akin na ano eh. Sabi-sabi. Opo. Yari tayo dyan sa sabi-sabi. Anyway, mangyari na mangyari, tuloy ba? Oh, tuloy kuya. Sige, tara. Let's go. Bahala kahit anong mangyari. Ayan o. Balik cameraman mo lang ako ngayon. Diyan naman si Stong eh. Sila kay. Opo. Magaling yan dyan. Opo. Parehas ka yan. Chick boy. Grabe. Hindi, chick lang. Wag mo lang boy. Patay tayo. Andito kaya. Te!
Ate Lorraine! Tao po, may tindahan si Ate Lorraine. Ate Lorraine! Kumusta na? Kumusta ka na, Ate Lorraine? Long time no look ka. Ay, Hindi mo na ako kilala. May kasama akong binata. May kasama akong binata. Ay, doon daw po tayo sa kabila. Tara. Para maging maayos lahat ng mga bagay-bagay, di ba? bakit po? Ay, si Kuya Damulag, mayroon daw po sasabihin sa inyo. Opo. Sinamahan na namin. Yes po, sinamahan namin. Kilala ko nung aso, Kuya Damo. No? Nakilala ka nga, ano siya. Dati kong amo to asa. Makalat yung bahay ko. Okay lang, te. Mga kalat din naman kami. Joke lang. Yan, magandang gabi po, Ate Lorraine. At pasensya na sa abala. Nga pala, te, naka-vlog ako. Okay lang? Sinumahan ko lang ito. Importante ito eh. At nating... Na po tayo, bago niya. Sige. Yan na mga ka-business naming minamahal. Balikan ko po kayo. At mag-uusap muna bago i-vlog. Okay, go ahead. So yan na mga ka-business naming minamahal. At nandito na nga po si Ate Lorraine tsaka si Kuya Damo. At meron po silang partition. Si Stong yung partition. Alright, so ayun po, Ate Lorraine, magandang gabi po sa inyo. Okay, magandang At gabi. magandang gabi po sa lahat ng ating mga mahal na viewers, lahat ng mga sumusubaybay, lalo na po dito sa istorya ng ating Kuya Damulag, ano? So yun na, Ate Lorraine, nandito nga po kami kasi nga ay gustong maging magpaalam, no? Si Kuya Damulag sa kanyang napipintong pagpapakasal. At ang usapan nga po sana ay February 14. Kanya lang, sabi niya ay nag-anunsyo raw si Mayor na hindi matutuloy sa February 14 yung kasalang bayan. Tapos kanina lang naman ay nabanggit niya sa akin na matutuloy na raw. Ano ba talaga, Kuya? Siya sabi ng Sino ba? Ha? alamin ko po bukas siya kung ano talaga. Oo, kasi at 12 na bukas. Ilang araw na lang. Ano petsa ngayon, Ate Lorraine? 11. O bukas 12, so ibig sabihin ay ma-upload ito bukas 12 na birthday na ni Bong. Advance happy birthday, Bong, ha? Yan, happy birthday. So ngayon, kung meron kang mga concern, Ate Lorraine, ay pwede mo rin banggitin. At basta kay ang pinakalayunin, bakit kinumbinsin ko si Kuya Damulag na bago siya magpakasal, ay dapat magbigay respeto rin naman sa mga dati niyang mga naging kasama sa buhay. Ano? At tawag nito, sa ganon ay yung magiging pagsasama nila, yung kanyang papakasalan ay magiging payapa, no? At magiging sa panig niyo po at saka sa panig ng kanyang papakasalan, saka syempre kay Kuya Damulag ay magiging malinaw ang lahat. Yun ang pinaka-purpose ng ating vlog na ito. So, ayun na, Kuya Damulag, pwede ka nang kausapin sa ating ring. Yun nga, yung ulit ko sinasabi sa iyo na ako ikakasal kay Prissy. Ayun, ang sabi niya naman po kasi Kuya sa akin, okay na naman sa kanya kasi inuutosan pa nga niya na ako magpakasal eh. So, sa akin naman, hindi naman siya kasi pwede na pakasalan kasi kasal naman siya. Alam niyo naman po yung sinabi niyo sa akin, inuna ko po yun.
kuya, dahil sa ano na yung mga ano natin, di bali hindi ano tawag nito magpapaalam. Yun, nagpaalam ako sa kanya na ano, pumayag naman po siya. Walang ano, kasi dati pa naman po na ano namin na nagkaroon kami ng relasyon dati. Yun. Kaya kahit po matagal na kami hindi nagkikita, yun ang respeto na sabi mo kaya na paalam ko sa kanya, ginawa ko kaagad yun. At saka, inuna-una ko po siyang pinuntahan dito at sinabi ko sa kanya na willing ka ba na ikasal sa akin? Ang sagot niya kaagad, hindi ako pwede kasi kasal ako sa asawa ko dati. Yun, yun ang sagot niya po sa akin. Kung sa akin po, rin na yung respeto nga na paalam sa dito kasi kung anong maipayo mo rin sa akin na bilang naging kasama mo dati. Kung anong masabi mo kung halimbawa na nagpakasal na ako. Sa'yo, kung anong masabi mo tungkol sa akin, sa kabutihan mo. Salamat ako sa'yo sa pag-alaga mo sa nanay ko, sa lahat-lahat na sakripisyo mo sa kanya. Ayan, nakita niya si nanay sa gilid ng kasada, siya ang kumuha, siya ang nagdaragap, siya ang nagrupo. Nakikipag-away pa siya sa tao para malagaan yung nanay ko. Salamat sa iyo sa lahat-lahat. Tapos yung pag-alaga din sa akin, maraming salamat sa iyo sa pagtanggap mo sa akin na wala akong puntahan. Thank you very much sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin na totoong pagmamahal. Kaya papasalamat ako sa iyo na ganun yung yung pagtrata mo sa akin, yung pagmamahal mo sa akin, yung binigay mo sa akin. Yung thank you very much sa iyo at nakikita ko sa iyo yun. Kaya bago ako magpapakasal dun sa kay Prissy, yung nagpaalam ako sa iyo na nagdalawang isip kasi ako sa kanya na siyempre unahin kita kasi ikaw yung una ko naging sama. Kung pumayag ka na magpakasal sa akin, hindi tayong dalawa. Eh, hindi ka naman payag. Okay sa, kami ni Prissy, yung mga pakasal. Paalam ako sa kanya. Sa pumayag naman po siya na papakasal kami. Yun nga, ang sabi niya lang na kung handa kong pananagutan yung responsibilidad ko na handa naman po, mag-business. Tsaka yun ang masabi ko sa iyo na nagpapasalamat ako sa sobrang pagbigay mo ng importansya sa akin, yung pagmamahal mo. Sa pagmamahal mo sa nanay ko, sa magulang ko, kaya hindi rin kita makalimutan. Ikaw, kung anong mapayo mo sa amin sa halimbawa na ikasal ako, anong bagay na masabi mo, sabihin mo kung ano, mapapakinggan ko rin. Nilagalan ko yun ang mga opinion sa akin. Okay na yun sa'yo kayo mo. So, pakinggan naman po yung sasabihin ni Ate Lorraine about sa pagpunta ni Kuya Damo dito para magpaalam sa kanyang pagpapakasal. Go, Ate Lorraine. Pumapayag po ako na magpakasal siya para maiayos niya na yung buhay niya at makapag-concentrate na siya na kung paano niya patakbuhin yung buhay niya, alam niya na yun kasi nasa hustong gulang naman siya. At hindi naman ako tumututol, talagang payag ako kung ano man ang desisyon niya. Dahil siyempre gusto na rin niyang iayos yung sitwasyon niya. Kaya yung pagpapaalam niya sa akin, maraming salamat dahil nandoon pa rin yung pagrespeto mo sa akin. At ganun lang. Kung ano man yung maitulong ko,
tutulungan ko pa rin kayo kung ano man yung pangangailangan nyo na makatulong. At hindi naman, di ba, para naman masaya kayo sa inyong pagsasama, di ba, 15 years na rin kamo kayo, di ba? Nanonood ba kayo ng vlog? Updated pala si Ate Lorraine. Salamat po. Tapos, ayun. Nga po pala, gusto ko lang mabigyan ng pansin at maging malinaw sa lahat. Yung binanggit ni Kuya Damulag kanina na inaaya niya si Ate Lorraine na magpakasal noon. Kanya lang hindi pumayag si Ate Lorraine. Kaya ang sabi ni Kuya Damulag ay si Ate Presi ang kanyang pakakasalan. Batay sa aking pagkakaalam, ewan ko lang po, kumpirmahin natin kay Ate Lorraine kung bakit hindi siya pumayag noon na maikasal kay Kuya Damulag. Ano bang naging dahilan, Ate Lorraine? Bali, pang-apat na alok niya sa akin ng kasal. Oh, Pero hindi po ako pumayag kasi nga hindi ko pwede dahil kasal na po ako sa una. Ayun. So, yun at least nabigyan ng linaw. Ano po? Mm. Kaya lang, Kuya Damulag, baka naman mag-selos yun sa Ate Presi. Sabihin siya palang unang gusto mong pakasalan. Hindi ako. Yari ka dyan, Kuya Damo. Klaruhin mo yan. Totoo nga naman po yun niya. Kahit nasabihin mo na nandiyan siya o wala siya. Kasi, iba, yung natutunan ko kasi na pagpapayong sa akin niya, totoo talaga yun at dinibdig ko yun. Na kasi depende kasi doon sa yung ang pagsalita kasi ng pagpapaintindi sa isang tao na katulad ko na kapunta kaalaman. At mayroong taong totoo na nagsasabi sa iyo. At iniisip mo lang, hindi lang porket na naniwala ka agad dun sa sinabi. Ninamnam mo muna, iniisip mo lang 100 times, 1,000 times kung yan ba dapat na tanggapin mo katotohanan o tanggapin mo yung mali mo na nagawa. Di ba? Totoo mo yun na gano'n. So, yun. Naisip ko yun na yun. So, ibig sabihin ay gustuhin mo man yung patungkol sa inyo ni Ate Lorraine. Kaya lang sabi nga ay bagaman na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Oh. Matindi Ate Lorraine. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Dahil nga po sa may edad na rin, no? Nagkakaedad na rin ng bawat isa sa atin at hindi na nga pabata. At si Kuya Damulag, ay gusto niya nang iayos yung mga wala sa ayos, paunti-unti. At salamat ng marami sa ating Panginoon Diyos dahil sa, ayun nabuksan ang kanyang unawa sa mga bagay-bagay. Gayon din ang kanyang damdamin. Bagaman, siyempre, sa panig ni Ate Lorraine ay hindi natin may kukubli na mayroong kurot ng damdamin. Dahil siyempre, sa kanila rin naman mismo nang galing na naging magkarelasyon sila sa mga mahabang panahon din sa mga nakaraan. Ano po? Pero bagaman ganon, sabi nga, ay minsan sa buhay natin ay masakit man, pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan. No? At sa kabila ng sakit o kirot na mararamdaman natin, pansamantala ay sa bandang dulo naman yan ay kapanatagan at kapayapaan sa magkabi-kabilang panig, no? Lalo na rin kay Ate Lorraine. Kanina, nung naka-off cam, ay nabanggit niya sa akin na para naman magkaroon na rin ako ng kalayaan. No, ibig sabihin, ay andun yung sigurado na si Kuya Damulag ay meron ng asawa. No? Ibig sabihin ay mag-aasawa na. At si Ate Lorraine naman kasi buhay pa yung asawa mo, no?
lahat ng mga asawa. Yun. So, hindi nga talaga sila pwedeng makakasal. Kuya Damulag. So, ngayon, kanina narinig ko yung mga binitawang salita ni Ate Loren, siya ay pumapayag. Hindi lang basta pumapayag. Ano sabi niya, Istong? Tutulungan ko pa rin kayo kung ano yung aking maitutulong para maging maayos at masaya ang pagsasama ninyo. Wow, grabe, Ate Loren. Iba ka. Ikaw na, te. Hindi kasi na dati, nung pag-alok niya sa akin ng kasal, sabi ko nga sa kanya, dapat ang pakasalan mo, yung ina ng mga anak mo. Diba? Hindi ako. Pero sabi niya, ikaw ang gusto kong pakasalan. Eh, ako man ang gusto mong pakasalan, hindi naman pwede. So ngayon, magkaroon lang ito ng linaw, alang-alang sa kapayapaan ng bawat isa at kapanatagan, maging ng mga mahal natin mga taga-subaybay. Eh, paano yan, Kuya Damo? Maring ito ang tanong ng ating mga viewers. Kuya Damulag, baka mamaya pakasalan mo si Ate Presi at pagkatapos pupunta ka pa rin kay Ate Lorraine. Ano ang masasabi mo, Kuya Damulag? Siguro, yung mga bagay na siguro, baka hindi natin siguro mangyari o anong bagay sa mga isip nyo. Kasi ito kasi si Loren, siyempre hindi naman natin naiwasan na may masada ako dito minsan. Pwede naman siguro kung makabili o anong bagay, kung ano ba, kung emergency. At saka, tawag nito, wala na yung Wala na po. dati. Kasi nga po, paalala ko si Kuya Damulag, once na ikay na ikasal kay Ate Presi, ikaw ay magiging talina sa mga tuntunin at batas ng isang taong naikasal, no? Kasi meron mga batas na umiiral diyan at ako ay nagpapaalala lang sa iyo na once na yan na violate ng sino man ay meron kaukulang parusa diyan na hindi makakabuti, no? Kahit kanino na both parties, sa babae man o sa lalaki na halimbawa ay mayroon naging paglabag. At bukod doon ay bilang respeto sa inyong mga sarili, no? Kasi hindi na kayo mga bata. At alam nga namang halimbawa lang baka iniisip at the back of our minds ay may ganitong kaisipan na baka mamaya kunwari lang pero pupunta pa rin at meron pa rin magiging ugnayan katulad ng dati. Yes po. Mga kabisnes naming minamahal, ako bilang kuya, yung turing na kuya ni Kuya Damulag ay hindi po ako magkikibit balikat at magpipikit mata na lang kung halimbawa na meron akong naging obserbasyon, hindi sa pangingialam, kundi ang sa akin lang po, sa abot ng aking makakaya, ay magpapayo ako at ipapaunawa ko yung mga bagay-bagay na yon, paalala, no, na merong nakakaligtaan. Pero hanggang doon lang ako. Kung sakali man, no, kung halimbawang may ganong mga mangyayari sa inaharap. Pero ako po ay positibo ang aking pagtingin at pananaw dito sa gagawing pagpapakasal ni Kuya Damulag kay Ate Presi na ay totohanang pagbabagong buhay ito para kay Kuya Damulag. Ito na yung chance niya. At hindi naman siguro liko ang utak o ang pag-iisip ni Kuya Damulag na nag-effort siya sa bagay na yon, magpakasal, tapos yung pala mananatili pa rin siya sa kalukuhan o ika nga ay sa maling gawi, ay napakalaking gunggong mo pagka ganon para sa akin, no? Pagka halimbawa ganon pa rin ang iyong naging pag-uugali o gagawin, maling-mali yun. Ba't ka pa nagpakasal? Ganon ka rin lang naman, wala rin naman palang pinagbago. So kaya ako po ay kumbinsido, mga kabisnes naming minamahal at buo ang tiwala ko kay Kuya Damulag na ito yung chance na inaantay niya para sa kanyang sarili at higit sa lahat, no, sa ating mahal na Panginoon Diyos, na yung kanyang
uri ng pamumuhay at pagdadala ng buhay ay naaayon sa batas at kautusan ng ating mahal na Panginoon. At nga lang ay kailangan mong maging matatag, kwenta mo. Kasi ikaw ba naman ang biyayaan ng ganyang kagandang lalaki? Eh, hindi, totoo naman eh. Ang dami kayo nagwagwapuhan kay kwenta mo sa Pinag-aagawan vlog. ba? Pinag-aagawan eh. Pinag-aagawan. Gano'n. O sino sa mga kagwang? Kayong dalawa ni Bong, ang mga chick boy. Oo. Maraming naging chicks. Si Istong yata, marami din. Wala yan. Wala ka bang binabanggit sa vlog? Good boy ako eh. Oh, saan banda? Ilalim ng puting ilaw. So ayun mga ka-business, Ate Lorraine, maraming salamat sa pagpapaunlak at isa itong napakagandang tagpo para maging at ease yung mga damdamin ng bawat isa. At baka may gusto kang ihabilin talaga. O banggitin kay Kuya Damulag at mamaya naman siguro kay Ate Presi naman, ano? O yan, go ahead, Ate Lorraine. Sige lang. Congrats sa inyong kasal. Salamat sa iyo. Congrats daw. Salamat sa iyo. Sa Pukaw na dito. sa salamat ulit sa iyo at thank you ulit sa pagmamahal mo at saka sa pagmamahal mo. Yan. Sana lagi kang manalangin para sa amin. Para malay mo. Lagi manalangin sa Ate Lorraine para sa inyo dalawa ni Ate Presi. Baka kwenta mo. Malo ka. Anong ipapanalangin niya daw? Sige daw. Sana na mabigyan kami ng ng magandang Ng buhay. anak. Ng anak. Hindi, wala na. Wala na pag-asa yun. Panalangin ko mabigyan ng anak. Expire na. At Ang siyempre, bihirang vlog to, kakaiba ito. Sa tanang buhay ko mga kabisnes, kailangan ko humarap sa inyo ng ganito. wala na pa talaga pag-asa ya. Expire na. Tapos yun nga, sabi ko sa iyo, panalangin mo kami ni Tracy na umanda yung buhay namin. Isama mo lang panalangin sa kuya, mga kapatid ko. Kasi may hindi sila lahat na panahon ay mahirap ako at mahirap din ang kalagayan ni Tracy. Ano malay mo, mayroon kami, mas lubos kami na makatulong sa iyo na halip na ikaw makatulong sa amin. Oh, wow. Wow. Yun. Wow, pala. Very good. Very good daw. So, basta kay ang mga mahal natin mga viewers at mga ka-business natin dyan, syempre, ay ang pag-asa ay huwag mo marutin. Ayan, wala kasi mag-iingay. Ayan, pasensya na po, may dogs at kilala kasi si Gwenda mo eh. So bakit kaya? Ang pag-asa natin, pare-parehas, mga ka-business naming minamahal, ay syempre maging magkaibigan pa rin kayo. Wala naman sigurong masama. Opo. Hanggang doon na lang. Di ba? Yes. Ano sa palagay mo, Istong? Ikaw ba yung ex mo ay tama lang na maging kaibigan mo pa rin? Halimbawa, meron ka namin nakasalan? Oo naman yan, siyempre naman, para sa para sa kapayapaan ng bawat isa po. Kaibigan? Hindi. Sa akin, ako, personally, kami ni Mama Ka-Business, ang setup namin pagdating sa mga bagay na yan, ganito po, share ko lang po, ay tamang kakilala na lang. Sa aspetong kailangan mo kasi bigyan ng respeto, Yes. di ba? Kasi kung halimbawang pa-fling-fling ka pa rin, Opo. ay hindi mabuti. Yes. Na para bagang, ika nga, kung ayaw mo mahulog sa bangin, ay huwag kang maglalaro dyan sa gilid ng bangin. Di ba? Lumayo ka. Opo. Naintindihan mo, kuya? Opo, yan. Oh. Kasi baka ayaw mong mahulog sa bangin. Ikaw naman, andun ka lagi sa may bangin. Talon-talon ka pa ron. Wala ka ng hagdan. Kaya yun, hulog ka, tilos ka. Alam niyo po yung
yung asawa, ano, nagdala sa akin dito ng 3 babae. Nagdala ng 3 Mhm. babae ang asawa mo. Tinanong niya ako kung okay ba daw yun para sa kanya. Sabi ko, ikaw ang nakikisama, hindi naman ako. Bakit naman niya nagawa yun, Ate Lorraine? Hindi, hiwalay na kami. Itong hiwalay na kayo? Hiwalay na. Okay. Kasi 1997 na kami. Opo. Parang tinatanong niya sa akin kung okay ba daw yun para sa kanya. Pero sabi ko, nasa sayo dahil ikaw naman ang makikisama. Huwag lang awayin ang mga anak ko. Pag pumunta sa'yo, okay sa kanila. Kasi pag sila naman ang pumunta sa akin, pakakainin ko kayo. Di ba? Oh, wow. Kaya walang away. Baga. Alright. So, kahanga-hanga ang isang Ate Lorraine pagdating sa aspetong pangunawa. At ayun. So, ano naman ang masasabi mo, Ate Lorraine, kay Ate Presi? Ibig kong sabihin ba, kasi ibinabatay ko yung aking tanong, Ate Lorraine, doon sa binanggit mo na doon sa nagdala ka mo ng 3 babae, di ba? Yung iyong asawa at tawag nito, pakakainin mo pa. Ibig sabihin, walang masamang tinapay sa'yo. So, ganun din naman kay Ate Presi. Anong mensahe mo kay Ate Presi? Ang mensahe ko sa kanya, bali, pangalagaan niya si Damo at mahalin habang buhay dahil, di ba, ikakasal na kayo. At sana, habang buhay na ang pagsasama ninyo kasi magkamukha naman kayo, 'di ba? Siguro kayo nga ang soulmate. Kaya ipinapaubaya ko si Damo sa iyo. 'Yun na. Mahalin mo siya at pangalagaan mo siya. Kung paanong pinangalagaan ko, kung paanong ipinagtanggol ko, kung paanong minahal ko siya noon at ano man ang pagkatao niya, tinanggap ko siya, minahal ko ng totoo, pero sumingit ka sa buhay namin, kaya pinaubaya ko na lang siya sa iyo. Dahil mahirap di ba? Mahirap ang may kaagaw, kumbaga sa sitwasyon. Pero dahil sabi nga, mahal mo ang isang tao, ibigay mo ang kalayaan niya, di ba? Ipaubaya mo kung kanino siya mas kontento, di ba? Kung kanino siya tunay at totoong nagmamahal. Paano ba? Bali, yun na, ipinapaubaya ko siya sa'yo. At sana hindi tayo magkaroon ng kaguluhan. Kasi nang dahil lang sa kanya, dapat magkakasundo-sundo tayo. Katulad sa amin ng magulang niya, mga anak niya, yung ina ng mga anak niya. Kumbaga pumupunta rito, pinapakain ko sila mag-ina. Walang masamang tinapay sa akin. Lahat, kung sino man ang pumunta sa akin at may pagkain, pinapakain ko. At kung minsan pa nga, pinapadalahan ko pa pauwi. Kaya, gano'n na lang kung paano ninyo ako tinanggap, kung paano ninyo ako minahal at naintindihan. Sana gano'n din kayo sa inyong kapwa na makaintindi din kayo. Kasi, hindi naman tayo manatili sa mundo di ba? Papanaw tayo. Kaya, yun na, ako nagpapaubaya ako sa lahat ng bagay. At ibinibigay ko sa kanya ang kalayaan. Nakapamili na siya di ba? Wow. Grabe, mga ka-business. Congrats sa pinili mong babae. Dahil, kumaga, di ba? Siya yung nagtagumpay sa aming lahat. Di ba? Pastila. Yun.
yung siguro hindi ka na satisfy sa pagmamahal ko sa'yo, kaya naghanap ka ng iba. Pwede mo, may gusto kang banggitin bago natin tapusin yung vlog natin? Ayun, pasalamat ako nga, paulit-ulit ako nagsabi, kabisnes na nagpapasalamat po ako sa kanya kasi sa pagmamahal niya po, wala naman po ako masabi. Ganun po sa pag-alaga niya sa magulang ko. Thank you very much sa'yo. Yun, ingat ka rin lagi. Thank you. Siguro, darating yung panahon na makatulong din kami sa'yo. Ako, makatulong din sa'yo. Maraming salamat sa'yo. Ingat ka lagi. Lakpakan naman natin. So yun mga kabisnes naming minamahal, bago natin tapusin tong ating vlog ay muli Ate Lorraine, thank you so much sa malawak na pangunawa. At ayun mga kabisnes naming minamahal, ang pinaka layunin ng ating ganitong ginagawa o in-advise ko si Kuya Damulag na gawin ito ay di ho ba, ito yung tama. Kesa naman basta lang siya magpakasal na ni ho ni ha, mga naging parte ng buhay niya yung mga tao na yan. At hindi lang basta sa maiksing panahon. Di ho ba, bilang paggalang at respeto. O kita mo, tinanggap na maluwag sa puso ni Ate Lorraine. Di ba kwenta mo, ikaw man at si Ate Presi pagka napanood dito, magiging magaan din ang kanilang damdamin. Di ba? At magiging masaya ang bawat isa. At si Ate Lorraine naman, kagaya nga po ng kanya nabanggit, ay magiging malaya na rin siya sa wakas. No, Ate Lorraine, gaya ng binanggit mo kanina. So yun speechless ka to nga. Mga ka-business, salamat po and God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Abangan nyo po yung susunod natin na upload patungkol naman kila Ate Flor, no? At saka doon sa mga anak ni Kuya Damulag ay mahalaga kasi na may ganitong video para hindi ka pagkamalan ng mga viewer, lalo na meron ka na rin sariling YouTube channel na para bagang binaliwala mo yung mga tao na dati ay naging mahalaga at parte ng buhay mo, no? Ayun po, God bless sa ating lahat. I love you all. Bira! Banat. Ay, grabe. Lorraine, thank you ha. Sige po. Te. Salamat. Salamat sa'yo. Sa bawat araw na lumipas,
business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business. Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.